Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, winika ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa puno na sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo." Palagay natin kayo may alipin nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin niyo sa kanya, "Halika, anong makakain ka na?" Hindi. Sa halip, ganito sinasabi niyo, "Maghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko." Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniyuto sa kanya? Kaya hindi naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniyuto sa inyo, sabihin nyo, "Kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang mga apostol mismo ang lumalapit sa Panginoon. Sa mga nagdaang mga pagbasa, madalas maririnig natin ang Panginoon na nagpapaalala sa mga apostol na lumalim kayo sa inyong pananampalataya. Pero dito, sila mismo yung lumalapit sa Panginoon. Dagdagan po nyo ang aming pananampalataya. Increase our faith. Nasagot ng Panginoon ay, kung magkakaroon lang kayo ng pananampalataya na katulad ng sa butil ng mustasa, masasabi niyo sa puno ng sikomoro na mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima. Makahulugan ng mga salita na ito ng Panginoon kasi po yung butil ng mustasa, yan ang pinakamaliit sa mga binhi ng mga gulay. Pero pag lumaki, pinakamalaki sa mga gulay, kung kaya alam natin nakapamumugal ang mga ibon. Dito binibigyan ng Panginoon ng diin na ang mahalaga sa tao ay hindi yung marunong ka ba o mayamang ka ba o makapangyarihang ka ba batay sa mata ng mundo. Mahalaga yung pananampalataya. Na kahit sabihin hindi ka ganong parunong, hindi ka ganong kayaman, hindi ka ganong kamakapangyarihan, ordinaryong tao ka lang, hindi ibig sabihin hindi ka makagagawa ng dakilang bagay. Kung nasa atin ang pananampalataya katulad ng butil ng mustasa, napakalaki ng magiging bunga nito. At yun yung mahalaga. Kasi yung pananampalataya na yan, aalagaan natin at lalago. Kung kaya masasabi natin sa punong sikomoro mabunot. Siguro sabihin niyo, "Father, ano po ba yung sycamore tree?" Yung puno ng sikomoro po, napakamaugat. At dahil sa pagiging maugat nito, hindi ito basta-basta mabubunot. Dito sinasabi ng Panginoon, yung pananampalataya natin kung matibay. Kahit maliit lang tayo sa mata ng mundo, hindi matitinag yung ating pananampalataya. Kaya nga mayroong kasabihan po yung isang santo, "God is not calling us to be successful. God is calling us to be faithful." Wala sa parunungan, wala sa payamanan, wala sa palakihan ng kapangyarihan. Lahat ng yan nasasaksihan natin sa mundo ngayon, walang kwenta kung wala ang pananampalataya.
Pero kung meron tayong pananampalataya katulad ng sa mustasa, kung meron tayong pananampalataya na katulad ng sa sikomoro na matibay, hindi tayo matitinag basta-basta ng akit ng kapangyarihan, ng kayamanan ng mundo. Bagkus, mananatili tayong tapat. At titingnan natin ang ating mga sarili na ang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos ay hindi gantimpala. Na kaya tayo mayaman, kaya tayo makapangyarihan, kaya tayo marunong, kasi tayo pinagpala ng Diyos. Dahil tayo'y magaling, dahil tayo'y mahusay. Sinasabi ng Panginoon, sabihin ninyo, kami mga hamak lamang na alipin at tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Alalahanin natin na yan ang gusto ipaalala sa atin ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan niya. Lahat ng meron tayo pinagkatiwala lamang sa atin. Kaya wag nating kalimutan ang bitag na maaaring kalaglagan natin na yung pong tinatawag na self-entitlement. Nakakala natin meron tayong patago sa Diyos. Akala natin mas magaling na tayo, kaya malulunod, kaya makalilimot. Pero kung tinitingnan natin ang lahat ng biyaya sa atin ng Panginoon ay kaloob niya, dumadaan lamang sa atin, magiging responsable tayong mga lingkod, alipin ng Panginoong Diyos. At hindi ito maliit. Kasi sa bandang huli, pag humarap tayo sa Diyos, hindi titingnan ng Panginoon kung ilang payong meron ba tayo, di ba? Ilang barya-barya bang bilyon meron tayo. Ang titingnan lang ng Panginoon ay yung pananampalataya natin. Kung tayo ba ay naging mga hamak, mga tapat, mga matyaga na lingkod ng Panginoon. Huwag nating intayin yung dulo ng ating buhay para magsulit tayo sa ating mga sarili. Every day, lagi nating tingnan paano tayo nakaugat sa Panginoon. Paano tayo nakakapit sa Panginoon. Kaya nga po, ang gusto kong iwan sa inyo na kaisipan, na paalala para manatili tayo laging nandun na mga alipin na laging nakahanda na dumulog sa Panginoon, sumalubong sa Panginoon, humarap sa Panginoon at sabihin natin, naging tapat tayo at nagtiyaga tayo. Naalala ko po dyan yung signage ng tren nung araw. Nung ang tren ay hindi pa elevated, laging may crossing eh. Ang signage po doon eh, stop, look, listen. May kwento ko nung minsan, meron kaming driver, kasama ko sa truck, masunuri naman siya. Yun nga lang, sinusunod niya pag nasa gitna na kami ng riles. Saka siya tumitigil, saka siya tumitingin, saka siya nakikinig. Pero nagtanda siya. Sa unang pagbasa, sinasabi kasi doon, di po ba sa dulo? Sabi doon, sa dulo nung pagbasa po natin, ay nandun na yung mga palalo at yung mga makapangyarihan ay haharap sa Panginoon. Sabi po doon, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan at ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Pag titingnan natin yung mga palalo, yung mga hambog, akala nila nung nakaupo sila o nung sila'y nasa makapangyarihan o sikat o sila'y malakas, invincible. Pero makikita natin meron palang katapat. Tapos kapag dumating na yung mga maaamong tupa, akala mo nakakaawa. Pero yun po yung day of reckoning eh. Kung hindi ka naging tapat, yan yung mangyayari. At nangyayari.
na buong pag-aakala nila ay hindi. Merong pamamaraan ng Diyos. Kaya sa kanya, yung kasama namin nun, sira pala yung barrier. Paghinto namin sa gitna ng relays, nandun pala yung train. Pagtingin niya, biglang umilaw sa kabumusina. Sa tarantan niya, nung tapak sa preno, nakalimutan yung clutch. O edi namatay yung makina. Eh di ba nung araw ang truck laging hard starting pagka pinaandar. Ayaw kagad umandar. Siguro 2 redondo na, ayaw pang umandar. Bababa na po ako. Tapos bigla nung tatakbo malapit na ganyan, umandar uli. Alampas kami. Bakit ako? Pawis siya ng gamunggo. Doon makita natin kahit tama yung sinasabi, kahit nandiyan yung pananampalataya natin, kung magiging hambog ka, kung magiging abuso ka, kung magiging mayabang ka, kung magiging palalo ka, kahit Diyos lalaitin mo, ayun, merong araw. Pero yung po sinasabi na stop, look, and listen. Alam niyo, yun din po yung dalagang dapat ginagawa natin. Pero sa tamang paraan. Stop. Lagi tayong tumigil para magdasal. Every Sunday, yung hinili ng ngalan ng Panginoon, once a week, magdasal tayo. Pero ilan nga bang pamilya yung nagsisimba pag araw ng linggo? Kailan ka magdadasal? Pag lumindol na? Pag bumaha na? Pag may cancer ka na? Pag titigok-tigok ka na? Doon, saka natin hindi nagkukulang ang Diyos ng pagpapaalala sa atin. Pero sabi nga po sa daing, do sa unang pagbasa ni Habakuk, pag pinakikinggan niyo po yung daing ni Habakuk, parang yung panahon natin ngayon. Hindi tayo dapat panghinaan ng pananampalataya. Dahil yung pananalangin, hindi lang pagdaing. Sa banal na kasulatan, lagi sinasabi, thank the Lord always. Laging magpasalamat sa Diyos. Ako sa bawat paggising natin, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kahit ano pa yung nasa paligid natin, kahit ano pa yung mangyayari sa atin sa buong maghapon, napakarami nating pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Diba, tingnan nyo lang yung katabi nyo. Oh, pasalamat ka. Sabihin mo sa kanya, pasalamat ka. Buhay pa ako. Minsan kasi sabi ko, buhay ka pa. Oh. Pero pasalamat tayo para sa biyaya ng isa't isa. Sa kabila ng ating mga kahina at kakulangan, iba pa rin yung nandyan yung mga tao na yan na nasa paligid natin. Iba yung takbo ng buhay natin pag nawala yung isa't isa. Napakarami po natin pwede ipagpasalamat. Kaya everyday, kung gusto natin na maging maganda yung takbo ng buhay natin, yung problema, yung sakit, yung pagsubok, yung tukso, hindi mawawala yan. Pero kapag gising natin sa umaga, pinatuloy natin ang Panginoon sa buong diwa natin. Haharapin natin yung lahat ng haharapin, gagawain natin at magagawa natin ng matyaga. At may sigasig, may katapatan. Dahil dama natin, sinasamahan tayo ng Panginoong Diyos. Siya ang ating lakas. Siya ang magpupuno sa ating mga kahinaan. Stop. And then look. Diba? Pag po tumingin, merong nabasa ko, may 3 look daw. Look up, look around, look within. Kaya pag nagdadasal din tayo, hindi lang tayo nagpapasalamat. Habang nagpapasalamat, ano yung pinagpapasalamat natin? Pinagpapasalamat natin ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Pinagpapasalamat natin yung mga tao na nakapaligid sa atin para sa pagmamahal at pagpapadama sa atin ng Panginoon ng kanyang kabutihan. Pinagpapasalamat natin ang kalikasan, ang ating kapaligiran, ang mga kasama natin sa buhay. At tinitingnan din natin yung ating sarili. Ano nga ba yung ginagawa natin sa ating sarili? Ano nga ba yung dapat ipagpapasalamat natin sa Diyos sa ginawa sa atin? Kaya nga, kung meron tayong mga kahinaan at pagkukulang, napakahalaga po nung
pagsisisi. Yung pagsisisi, hindi ibig sabihin nun kahinaan. Yung pagsisisi ay pagpapanibago ng ating sarili to make ourselves better persons. Wala naman sa ating perpekto eh. Kaya nga, habang lumilipas ang araw, habang nagsusuri tayo sa ating sarili, habang tayo tumatanda, bumabait. Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Oh. May pag-asa pa yan. Kasi hanggang tayo tumatanda, kung talaga tayo nagdadasal, tumisa kasi akala natin mabait na tayo at a certain point in life. Pero pag tinignan nyo, hindi pa. Sa pag-usad ng mga araw, sa iba't ibang karanasan na pagdadaanan natin, kahit gaano ka pa karunong, kahit gaano ka pa katatag sa buhay, yung pananalangin, yan lagi ang magbubukas sa puso't isip natin para ano pa yung pwede nating magawa. Kaya nga sayang kung saka lamang tayo matatauhan pag nasa dulo na tayo ng buhay. Kung tayo magdadasal at taimtim tayo sa ating pananalangin na hindi para humingi lang ng kung ano-anong mga bagay, kundi ang Diyos na sumaatin, makikita po natin napakaganda ng buhay. At hindi hadlang ang mga pagsubok o kahinaan o sakit. Sabi nga ni St. Paul, kung kailan ako mahina, dun ako malakas. Dahil ang Diyos ang siyang nagpupuno sa aking mga kahinaan at kakulangan. Kaya nga after looking, we'll listen. And in listening, hindi po ibig sabihin lang nun, parang nakinig ka lang, narinig mo. Sa Bible, ang makinig ay sumunod. Because to listen in the Bible is not just to listen with our ears, but to listen with our hearts. And if we know how to listen with our hearts, we will be sensitive to others. Kahit hindi magsalita, may mga tao pag nakita mo, kahit hindi magsalita, sabi mo, may problema ka ba? May sakit ka ba? O bakit? Kasi hindi naman normal na tahimik yun. Hindi naman normal na ganun yun. Mararamdaman mo. And you listen with your heart. Kaya po, kung nandun nakikinig tayo sa pamamagitan ng ating puso, maglilingkod tayo. Ang mahal na Birhen, ang napakagandang halimbawa ng pakikinig. Pag binasa niyo ang banal na kasulatan, lahat na nakinig sa Diyos, hindi sinabi lang opo. Speak, Lord, your servant is listening. Ang tunay na tumutugon at nakikinig sa Panginoon, laging handang maglingkod, tumalima, gumanap. Kahapon, pinagdiwang natin yung pista ni San Francisco ng Assisi. O minsan, ang kaisipan natin patron ng mga mahilig mag-alaga ng hayop. Pagkaraan po ng misa sa parokya namin, may bendisyon ng mga hayop doon sa harapan ng simbahan. Tatawa po ako kasi nandun lahat yung mga hayop, pati yung mga hayop na may-ari. Tawanan po yung mga tao kasi bebendisyonan kung bebendisyon ako lang yung hayop, ang hirap na maisa-isahin kong ganun. Kaya na nagbendisyon ako, bendisyon lahat. Bakit? Hayop naman tayo lahat Pero sa lahat ng hayop, sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Diba? May pelikula nung araw ang Miss Universe. Ba't pinakamagandang hayop? Kasi tayo nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Si St. Francis, yun ang sinabi niya If you want to preach the Word of God, preach it. And if needed, use words. Pangaral daw ang salita ng Diyos at kung kinakailangan, gumamit ka ng salita. Because we preach the Word of God effectively with our lives through our witnessing. Na yung pagmamahal natin sa hayop, na alaga natin sa bahay, sana higit pa doon yung ipamalas natin na pagmamahal sa ating mga kapwa hayop at kapwa tao. Kasi if we can
treat animals that way, how much more dapat pagdating sa ating kapwa-tao na kapwa natin nilikha ng Diyos. Kaya po yung prayer po ni St. Francis, hindi siya simpleng panalangin lang na nire-romanticize na nagdadasal. Ang bawat salita ng panalangin ni San Francisco ay paanyaya sa atin na kumilos. Na kung talaga sumasa atin ng Diyos, ito yung dapat nating gawain. Kaya ang tawag po sa panalangin niya, prayer for peace. At yung peace, hindi lang tahimik ala, peace, high, ganun. Hindi. Hindi yung kabuuan na kapayapaan dahil lahat ay kumikilos at naglilingkod sa Diyos ng matapat sa kanyang pag-ibig. Masalin natin yung panalangin po na yon at nawa mabuksan yung isip natin ano yung bagay na dapat nating gawain. Ano yung mga bagay na dapat nating gampanan, baguhin, pagtibayin, pagibayuhin upang maging tunay tayong may pananampalatayang may tutulad natin sa butil ng mustasa o sa pagkaugat ng puno na sikamoro, sa katapatan natin bilang mga alipin, bilang mga lingkod ng Diyos. Kung tulutan mong maging daluyan ako ng iyong kapayapaan, o saan may puot, naway magpunla ako ng pag-ibig. Kung saan may sakit, kapatawaran. Kung saan may alinlangan, tiwala. Kung saan may hapis, pag-asa. Kung saan may karimlan, liwanag. Kung saan may kalungkutan, galak. O banal na Panginoon, naway huwag kong asamin na mapanatag sa halip na magbigay ng kapanatagan, na maunawaan sa halip na umunawa, na mahalin sa halip na magmahal. Sapagkat nasa pagkakaloob ang kabiyayaan, nasa pagpapatawad ang kapatawaran, at nasa kamatayan ang buhay na walang hanggan. Amen.